Para po maipaliwanag itong bagong panukala ng NTC na gawin nga pong face-to-face ang SIM registration para daw mapigilan yung paggamit ng o paglaganap ng scam maging yung fraud using yung mga mobile numbers. Sa pananaw po ng DICT, practical solution po ba ito and will this be an effective solution dun po sa problema natin sa scam and even sa fraud? Tama ho, dictate siya. Kasi ito ho'y bunga rin ng audit function ho ng DICT do sa SIM card registration app. Kung matatandaan natin, yung batas mismo nag-aatas sa DICT na mag-conduct ng audit do sa pag-i-implement ho ng SIM card registration app. Nakita ho natin medyo may kakulangan do sa ginawang proseso ng pagre-rehistro ng SIM card ng ating mga telcos. Kasi sila ho yung naatasan talaga mag-conduct niyan yung mismong registration niyan kasi marami hong nakakalusot na taking identity, taking IDs during the SIM card registration ho. So nakita natin doon sa audit natin that the only way to solve this is either revalidation or re-registration ho ng ating SIM card registration ho. Pero sa pamamagitan ng face-to-face ho kasi mas mabavalidate natin yung identification ng mga IDs Kasi pag halimbawa ho, sinasabit lang natin ng online, nakakalusot ho. Either yung mali registration, mali yung photo, at mas lalong-lalo na ho yung mga fake IDs na nakakalusot ho. Revalidation and re-registration. So lahat ng may mga SIM card, mapa-prepaid man po yan or postpaid na nakapagrehistro na noon, oobligahin ulit na magrehistro at face-to-face na po ito this time. Okay. Sir, una, yung abala nito sa publiko and second, saan po ito gagawin? Well, tama ho. Naiintindihan naman ho natin na medyo magiging abala ho sa publiko pero we have to weigh yung public interest na kailangan natin mag-build ng trust do sa pagdating do sa mga digitalization lalong-lalo na yung mga online transactions, whether it's online shopping, online banking, online transaction of government transactions po. So kailangan natin mag-build yung trust ng ating publiko and the only way to do that po lalo-lalo do sa online shopping natin, lalo na yung mga client-to-client na basis yung mga hindi dumadaan sa online market. So kailangan ma-build natin yung trust. And the only way to do this po is to revalidate and make sure that yung at tinatawag ko natin dyan yung single source of truth or yung ID na ginagamit talagang ito yung pagkakilala ng taong to.